good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trop. So ngayong araw na ito, naisipan ko na maggawa ng video about doon sa pag apply ng permit, no? Kung kayo ay nagko-collect or nagpaparami ng halaman. So may dalawang klase na pwede nyo kayong applyan, no? Kung gusto nyo magkaroon talaga ng permit. So ang una yung farm permit. So pwede kayong magkaroon ng farm permit. Maganda rin yan kung kayo may mga alaga rin ng mga hayop, no, na pinaparami nyo at binibenta nyo. So, pero kung hindi nyo binibenta, so dun kayo sa isa, no? So yung pangalawa ay yung DNR culture permit. Ito yung permit saan nagpaparami kayo ng halaman, no, pero wala kayong mga hayop na binibenta, no. So kami dito, may mga hayop kami dito, no? Bukod sa akin, meron kami mga alagang ibon dito tulad ng Indian ringneck, African lovebirds. So gusto namin sila paramihan pero hindi pa nagkakaitlog, hindi pa rin kami nagbebenta. So ang aking in-apply ay DNR culture permit. Ito yung permit para sa mga halaman kapag kapaparamihin mo sila. Una-una, kaya culture permit ang pinili ko dahil wala naman kaming malaking farm para tawaging farm permit. So ibig sabihin, wala kaming farm permit. Ang meron kami ay DNR culture permit, no? So kung culture permit, pwede ka rin bang magbenta kapag culture permit? Kapag ka may DTI ka, barangay clearance ba yun? Barangay permit ba yun? Or municipal, no? Kung ano man yung kinuha nyo. Or ngayon, mas required na yung magkaroon rin kayo ng BIR. So kung meron kayong mga online store, no, maganda na kumuha rin kayo nun. But anyway, magpo-focus tayo dun sa dalawa na binanggit ko nung una. Yung unang requirement sa pagkuha ng DNR culture permit, no, ay kinakailangan meron kayong application form syempre. So itong application form na to pwede nyong kunin sa pinakamalapit na Penro or DNR office, no, na meron sa inyo, no? So ang akin po nanggaling to dun sa 13 or dun sa provincial office ng DNR, no. Kung taga Cavite kayo, malapit sila sa jail, no, ng 13. But anyway, etong form na to, pipilapan nyo lang naman ng application form. So hindi na siguro natin isahin to kasi baga pipilapan nyo lang naman pangalan at iba pang mga information patungkol sa mga kung saan nakalocate, no, at yung information ng may-ari na kung sino yung nag-apply. So ayun, form, no, kailangan mo ng application form. So pangalawa, yung copy ng registration form. So ano bang registration form yan? So usually kapag nag-start pa lang kayo, ang registration form ay yung DTI ninyo, no, registration certificate, no. So DTI, no. Pero kung may BIR kayo, mas maganda kasi pagka final na kompleto nyo na yan at magpe-presenta kayo sa DNR, no, kapag malapit na kayo ma-releasean, minsan hinahanap rin yung BIR, no. Pero kung makikita nila na maliit pa lang naman tong mga lugar nyo tulad namin dati, so enough na yung mayor's permit or at DTI, no, DTI permit. So yun, copy of registration. Sumunod naman ay yung financial plan, no. Ang financial plan naman, no, doon nakalagay yung mga, no, yung mga maaring mga ari-arian nyo, no, kung meron man, no. Kung wala, no, ay pwede nyo ilagay doon, no, kung ano lang yung mga halimbawa income, ganyan. Tapos yung mga kung magkano yung kinikita nyo, no, siguro annually or monthly, no. So pwede nyo ilagay yun doon. So marami namang yan, sample templates, no, sa online. Ako ganun lang ginawa ko. Lalo na ngayon, napakadali na, 'di ba, sa ChatGPT, no. Pero mga AI app, so i-suggest, no, maghanap muna kayo sa online
ng mga financial plan, tapos pag ano rin kayo sa AI, no, at kung meron kayong mga kakilalang mga accountant, no, pwede ka rin kayo mag-consult. Ako kasi ganun ginawa ako. Nag-consult ako, pero hindi rin naman ako nakakuha ng mga template sa kanila, pero nakakuha ako sa online, no, doon ko na lang inedit. Madali lang naman, no, kayang-kaya nyo na yan. So financial plan yung sumunod. Naman ay yung proposed facility design. So nandun nakalagay yung parang blueprint nung kung meron or magkakaroon pa lang kayo ng inyong growing area. So ako, ang nilagay ko nung nag-apply kami, nag-umpisa kami sa actually ano lang, ilabahan ng nanay ko, tapos yung lugar na taas ng CR namin, no, doon nakalagay yung mga halaman namin. Nung nag-apply kami, inabot kasi kami ng 2 taon dahil inabot kami ng pandemic, inabot kami ng matagal-tagal na panahon. Kaya nung ipe-present ko na to, yung mga requirements, ay natapos na tong mga itong growing area na nakikita nyo ngayon. So isinama ko na to, hindi naman to kalakihan. So kung ano lang meron kayo, ilagay nyo. Hindi kailangan malaki, no. Actually, mas advantage pa nga kung maliit, no. Kasi halaman naman to eh. Hindi naman to yung hayop na kailangan may required size ng cage, no, sa halaman. Lalo na nursery naman, no, or growing area. No, so mga seedlings napakaliliit lang naman yan. So trees, paso lang ang kailangan natin. So hindi kailangan na sobrang laki nung facility nyo. No, kung ano lang yung meron kayo, ayun yung i-present nyo. Huwag nyo nang lalakihan pa. No, or babaguhin na akala nyo mas malaki, mas maganda. So actually mas maliit nga, parang minsan advantage pa. Kasi hindi nyo kailangan kumuha ng mga permit, ng mga mas mahihirap kunin ng mga permit. Ang mahalaga lang, ang tip ko sa inyo kapag naglalagay kayo ng facility, no, huwag nyo kalimutan kung saan nanggagaling yung tubig, yung media, no, tapos saan nakalagay yung mga plants ninyo, at yung pinakamahalaga sa lahat, tandaan nyo to, kung saan napupunta yung mga basura nyo na galing doon sa growing area. May basura ba na nanggagaling sa growing area natin? Meron, no? Yung mga lumang media, no? Ano pa? Yung mga chemical na nilalagay natin sa halaman, pataba, pesticides, at kung ano-ano pa. So, I suggest, no, kung mag-apply kayo, ilagay nyo na lang doon yung mga natural, no, na pamamaraan. Kasi pag nilagay nyo doon yung mga sandamakmak na chemical, no, good luck. So mas mga natural, no? Kaya nga sakto rin tong ginawa natin dito na puro natural lang yung ginagawa natin, no? Wala tayong ginagamit na any chemicals kundi natural method. At tinuturo naman natin to sa online dito sa ating YouTube channel, no? Tapos ano pa, yung mga basura, halimbawa ito styrobox, no, halimbawa naluma to at nasira. Paano mo ngayon itatapon to? So i-suggest na ang gawin nyo ay mag-recycle kayo. Ayan, ulitin ko ha. Maglagay kayo na kayo ay nagre-recycle. At gawin nyo nga, no, wag lang yung nilagay nyo hindi na practice. No, mag-recycle kayo, no. Kasi once na ma-present nyo na kayo ay zero waste, no, kapag kayo nagpe-present ng inyong topic, no, hindi kayo masyadong maraming tatanungin kasi hindi naman kayo kaaway na nagsisira ng kalikasan, kundi kayo ay isa sa mga kaisa na nagpaalaga ng kalikasan, which is kayo nga ay nagre-recycle, no. Nung ako yung nag-present nung time na yun, wala sa isip ko na mahalaga yung pagre-recycle. Nung sinabi ko lang yung totoo, no, wala po talaga kaming tapon kasi nga yung mga lumang media pinapakuluan namin at ginagamit namin uli, no. So yung tubig namin ay chemical free kasi ang gamit namin ay rainwater, no. So kami naman ngayon gumagamit na tayo ng reverse osmosis, pero no, yung water na wastewater ay ginagamit rin natin panlinis ng garahe o kaya pandilig. Ayun. So pandilig sa non-carnivorous plant, ha. So yun. So mahalaga yung pag-i-indicate na kayo ay nagre-recycle. Hindi man nakalagay sa blueprint nyo, pero kapag kayo ay nag-present, banggitin nyo yun, no. Ilagay nyo na lang sa blueprint nyo o dun sa design,
no, nung inyong growing area na meron kayong recycling facility, no? So okay lang yung kahit maliit lang yan, okay na yan, basta kayo ay nagre-recycle. So banggitin nyo yun na kayo nagre-recycle. Sunod ay yung letter of commitment. So marami namang template yan online, no, na mag-fill up kayo, or kaya kung nasa dinner kayo, kung may mga mapagtanungan kayo doon, pwede kayong manghingi, no? Dami naman yung na pwede rin kayong gumamit ng AI dyan. Letter of commitment, basta wag nyo lang masyadong, pasimplihin nyo lang. Kasi culture permit naman yung kinukuha nyo, no? So pasimplihin nyo, yung naintindihan, pwedeng English siguro yan or Tagalog, no? Na nagpapatunay na kayo ay gusto nyo magparami ng ganitong klase ng halaman, no? Na hindi ito makakasama sa environment, kundi bagkus ay makakatulong pa nga, no? Para ma-preserve yung mga species, no, kung ito man ay local or galing sa abroad, no, na kayo nangangako na hindi kayo lalabag sa mga alituntunin, no, na kalakip nitong mga pag-aalaga natin, no. Isa na doon yung kayo bibili at doon sa mga alam niyo na hindi karapat-dapat na source. Ayan. Sumunod naman yung prior clearance form. So ano ba tong prior clearance form naman na to? So itong mga form na to or certificate, ito yung barangay permit, no. Tapos na pwede rin yung mayor's permit kung andun na kayo sa level na to, no. Kaya yung mga DTI, pati na rin yung sa BIR. So ngayon mas madali na mag-apply kasi alam ko karamihan sa atin na mag-iisip na mag-apply ay meron ng mga ganyan. So kung kayo nag-uumpisa pa lang, no, barangay permit, okay na yan. Nagbebenta kayo paminsan or hindi, no, barangay permit, magandang simula na yan, no, para hindi rin nagtataka na kung bakit kayo nag-aalaga ng ganitong klaseng mga halaman sa lugar ninyo. At hindi nyo rin kasi maisip kung kailan nyo kakailanganin yung mga permit na yan, no, kasi alam niyo na dito sa hobby natin, no, ay minsan no, tulad na lang halimbawa, no, hindi natin alam na kailangan pala talaga ng mga DNR permit na yan, no, ngayon nakikita natin, no, kasi nagigising na tayo na hindi pala talaga maganda na kumuha ng mga o bumili ng mga galing sa wild, no. Maliban na lang nung nakita natin yung isa sa mga post, nakita ko rin to nito lang, na marami ng iniimbestigahan, no, ng mga supplier na kumukuha sa wild. So sinend lang sa akin to through PM, doon ko lang nakita na pati yung ibang mga kaibigan ko ay nandoon sa listahan. So hindi na lang ako nag-comment kasi baka, 'di ba, mapagbintangan pa ako na ako yung nagsumbong, pero hindi naman po ako nagsusumbong. Dahil hindi sa ayaw ko na tumigil yung mga ganitong klase ng gawain, kundi ayoko po talaga kasi magkaroon ng maraming kaaway, no. Wala naman po akong kinikita kung magsusumbong ako. Dahil hindi naman ako sinasweldohan, no. Yun nga lang, no, hangga't maaari magbibigay po tayo ng mga information, no, na makakatulong sa inyo, no, para kayo po ay makapag-alaga na hindi naman nakakasama sa environment, no. So ngayon nga, no, naisip ko na gawin ito para naman mabigyan kayo ng konting gabay, no, hint, no, kung paano kayo mag-uumpisa mag-apply. Kasi nung ako, hindi ko po rin talaga alam, no. Si Google lang yung aking kadikit nung time na yan, no, at doon lang ako nag-apply. Wala rin naman akong kaalaman sa mga technical at mga legal na mga proseso kung paano gagawin ito. So talaga nag-start po talaga ako from the scratch. At maniwala kayo sa hindi, no, dito sa amin medyo mahirap rin talagang ma-approvean or mabigyan ng certificate ng culture permit. Una-una, wala pa talagang masyadong nakagagawa nito dito sa Cavite, no. Sabi nga sa akin, nito lang 2 days ago tumawag sa akin yung isa sa mga mataas po dyan sa DNR, na tinatanong kung may ganito, may ganyan. At sinabi ko lang naman po yung mga, sabi ko, eto lang po yung mga meron kami, no, at wala kaming binibenta, kasi may kumakalat na may nagtitinda ng mga local species dito sa amin na galing daw sa Cavite. So ayan, kaya po dito sa mga kaibigan natin na taga Cavite, na make sure na galing po yan dun sa may mga permit. At kung sakali galing sa amin yan, no, manghingi kayo sa akin ng copy
no, nung aming permit, no, at hindi ko po ito ipagdadamot sa inyo kasi ako naman ay required rin ako na magbigay ng copy noon kung sakaling may nanghihingi. No, yun nga lang, kapag kayo po ay gagamitin nyo yung permit na yun na galing sa amin, make sure na ito po ay galing talaga sa amin. No, hindi yung, di ba, bumili kayo sa akin ng pingikula o kaya Heliampora, tapos ilalagay nyo dun no, galing sa amin yung kung ano mang klaseng local species na yan, di ba? So, hindi po namin mababack up yun dahil dun mismo sa aming quarterly report na pinapasa sa DNR, no, wala rin naman kaming maisasabi na galing talaga sa amin yan. So, yun. So, ano pa ba yung pwede nating i-discuss, no? Ito po pala isa pa, no? Ang meron pang kailangan tayo kapag tayo nag-apply niyan, kapag na kumpleto nyo na yan, kailangan nyo rin ng farm management plan, no? Itong farm management plan, ito ay parang dokumento, no, napapaloob yung lahat ng mga binanggit ko kanina. Itong farm management plan na to, ipe-present nyo to sa DNR, no? Minsan tatawagin kayo individually or by batch, no? Halimbawa, tulad kami, Pentibine ba yung kasabay ko noon? Basta taga Laguna. No, pati yung isa pa, no, pangalawang application ko dun sa kaibigan ko naman na farm naman to na aviary, no, nakasabay ko naman yung taga Silang na butterfly farm naman yung ina-apply niya. No, so ipe-present nyo to doon sa parang meeting room ng DNR, no, maaring kasama doon yung mga taga regional, national at iba pang mga key person, no, sa DNR na siyempre mag-investigate kung yung ina-apply nyo po na permit ay karapat-dapat nga talagang ibigay sa inyo. Minsan isang beses, dalawa o tatlo. Depende kung ma-approve agad kayo. No? Ganun kahigpit dito sa amin sa Calabar Zone. No? Which is mas okay nga ito para sa akin. Para mas ma-imbestigahan talaga, no? Kung talagang okay talaga yung mga nag-a-apply. So, maganda na mag-apply kayo, no? Halimbawa kung sakali naman, no, na hindi naman kayo talaga nagbibenta, sa tingin ko po pwede rin yung CWR, no? Certificate of Wildlife Registration. Hindi nga lang ako sigurado kung applicable to sa mga alaga nating mga halaman, pero hindi naman masama na subukan, no? Kasi parang may narinig ako dati na po pwede, no? Although hindi pa ito nagagawa, no, pero I think po pwede kasi nga na bakit ka magre-register ng culture permit kung hindi ka naman nagko-culture, or farm permit o wala ka namang farm, di ba? Pero meron ka lang, no, nakabili ka lang ng 5, 10 no, ganyan, o isa, no, na gusto mong iparehistro kasi nga na maaring ayaw mo na ikapahamak mo ito. So CWR siguro po pwede yon, no. Kung hindi naman, no, kayo po yung mag-inquire na lang doon mismo sa DNR, no, kung ano yung nararapat na permit para doon sa halaman na yon. Just make sure, no, na yung halaman na yon ay galing doon sa binilan nyo na may permit, no. Kasi kung hindi galing yan sa may permit, no, maaring magka-problema kayo. No, syempre kung galing yan sa wild na nakita na, so maaaring magka-problema kayo doon. Kaya maganda bumili kayo doon sa may mga permit. Ayan. So huwag kayong matatakot kung sakaling may mga halaman kayo na nabili na before, no, na galing sa wild, no, at meron naman rin kayo na halaman na galing sa legit, no, mag-apply kayo pa rin kayo, no. So I think maaayos naman yan, no? Basta huwag nyo na pagpatuloy yung mga gawain na gano'n. Kasi hindi nga maganda, no? So, ayan. So sa tingin ko, ayun muna yung aking isi-share sa inyo tungkol sa pag-apply ng permit. No? Tiyagain nyo lang, no, yung pagpunta doon sa DNR, no, kapag pinapatawag kayo. No, at kung sakali may pasok kayo, no, magpaalam na lang kayo sa work nyo, o kaya magpadala pala kayo, pwede yun, magpadala kayo ng representative na walang ginagawa, no. Halimbawa asawa nyo, kaya kapatid nyo, anak nyo, kung may anak na kayo na nasa tamang edad no, tapos pwede rin na hindi nyo naman kaano-ano, pero meron kayong parang ibibigay na ang tawag doon, na nagpapatunay na siya yung magiging ano nyo,
representative nyo na doon sa pag-a-apply. Doon sa mga nakasama ko doon, merong nag-apply doon na ang representative niya yung veterinary niya, o kaya yung farm manager niya, o kaya ibang staff niya. Actually, yung iba, may mga kasama pa na yung sa malalaking kumpanya na ano ko doon, kasama pa yung mga ibang staff niya na dami-dami talaga. Samantalang ako nag-apply ako doon mag-isa. So ayun, maganda rin na makapag-apply kayo ng mga permit ninyo. Huwag kayong matatakot. Mas matakot kayo kung wala kayong permit, 'di ba? So, 'di ba, kung ito yung pinagkakakitaan niyo na naman, hindi naman siguro kalakihang bagay na magpa-register kayo sa DNR, na magagamit niyo naman ng ilang taon, ilang taon ba yung validity ng permit na yon. Kung daw nagkakamali, parang 3, 4, 4 na taon, Hindi ko naman hindi ko pa titingnan uli yung permit ko, pero i-check ko, update ko kayo sa sunod ng video. Pero around, kahit na sabihin mo 2 taon at magkano lang naman gagastusin niyo kapag may permit na kayo. Ang mahirap lang or medyo maasikaso at matagal lang yung paghihintay sa unang permit ninyo. Yung pag-apply, once na nakapag-apply na kayo, renew na lang, mas madali na yun. So ayun, so kung kayo ay nagpaplano, pwede nyo rin akong i-message, at i-assist ko kayo, Ngayon po ay na-deputize na tayo na maging wildlife enforcement officer, Pero ang aking ang aking responsibility, hindi lang naman magturo kung sino yung mga nagbebenta o manghuli, kundi mag-inform, mag-educate, So kaya wala pa po akong hinuhuli kahit isa, wala rin akong tinuturo, pero ang gusto ko pong maging ako na lang po yung magbibigay sa inyo ng information kung may maibibigay at may alam ako, kung paano mag-apply, kung paano mag-alaga ng itong halaman, kung alam ko naman, ituturo po natin. Kaya nga maganda rin na nagkaroon tayo ng bee dito, kasi yung bee maganda, environmental friendly. Kaya natural pollinator, kaya kung siya mag-alaga, hanap kayo ng pinakamalapit na beekeeper dyan sa lugar ninyo. Kung malapit lang, huwag na kayo mag-alaga. Hayaan nyo yung bee nila pumunta sa inyo. Anyway, so ito po sa permit, ito lang naman yung masasabi natin. Kung meron pa ako nakalimutan, pwede nyo ring i-list dyan, sa comment section, kung may bago na hindi ko naabutan ng time na nag-apply ako. At once naka-apply na kayo, required po pala kayo mag-send ng quarterly report. So every 3 months ba yun? Ayan. Pag na-delay kayo, huwag kayong mag-alala, may mga palugit naman yan. Madali lang yung quarterly report. Sa una lang yung medyo mahirap, hindi naman mahirap, inventory lang po yan ng inyong mga halaman. Tapos halimbawa after a quarter, after 3 months, may nadagdag ba, may namatay, so ano yung itatanggalin nyo, ano yung dadagdagan nyo. So ganun lang, tapos send, baguhin nyo lang yung date. Easy, di ba? So ganun lang, Tapos yung responsibility na hindi na rin kayo tatangkilik, syempre, ng mga alam niyo na mga hindi dapat na i-collect ng mga. Tapos maganda rin naman, kumbaga magaan sa pakiramdam na kayo po ay may permit na, so dun po sa mga wala pa, kumbaga unti-unti nyo lang po, hindi naman kailangan bilisan nyo. Actually, once na na kayo, tulad nung alam ko meron din dyan sa Mountain Province na nagtanong sa akin dati, nag-apply siya, once kasi mag-apply ka na, hindi ka na yung parang patago-tago ng post, di ba? Nag-apply ka na so nandun ka na sa proseso na magkakaroon ka na ng permit after some time na makompleto mo lahat ng requirements. So mag-apply po kayo, hindi naman kailangan na ura-urada nandiyan na. Kung busy kayo syempre doon lang sa time, tulad nung isang kaibigan ko na nag-apply, seaman siya, syempre di ba pag seaman every ilang months bago makauwi. So ayun, every time lang siya na umuwi, doon lang niya inaasikaso yung permit niya, doon lang rin ini-schedule ng taga DNR yung kanyang mga meetings, at yung pagpapasa ng mga requirements, flexible po naman, kasi yung pag-apply ng permit. So yun lang, hopefully nasa maayos kayong kalagayan lahat, and God bless, bye bye.
Ito po pala yung mga additional information na sa huli. Nakita ko po itong mga, mga permit, mga permit po namin na at mga documents no, na ginamit for application, no, at yung ginagamit po namin ngayon. So ito po yung inventory pala ng plant stock, no, kapag kayo po ay no, magpapasa no, sa mga quarterly report o kaya kapag sa papasa kayo ng application for permit, alam ko kailangan to, no. Sa quarterly alam ko may bagong form na binigay sila. So ito lang yung kapag mag-a-apply kayo ng inventory ng mga halaman nyo. So nakalagay dyan, no? Napaka-simple eh. So yung mga prop mother plant, no, i-identify nyo kung alin yung mother plant, ilan sila, at kung ilan yung propagation nyo na mga plantlets or seedlings, no. So ito yung medyo mahirap, no. So tansyahan na lang talaga kapag tulad sa Nepenthes, isang tray na maliliit. So kung halimbawa 1,000 yon, so lagay nyo doon kung ilan yung ano yun. Kasi hindi nyo naman mabibilang maliban na lang kung konti pa talaga yung halaman nyo. Pero sa amin talaga noong time na nagpa-register kami, sobrang dami naming halaman, kaya kumbaga ano na lang yung tansyahan. Doon sa mga mabibilang pa, nilagay talaga namin kung ilan. Pero doon sa hindi ko na mabilang, tulad sa Nepenthes, let's say for example, let's say magbulaklak lang isang mirabilis at itanim mo, diba, parang 5,000, 10,000 na yung mag-sprout dyan na seeds, at hindi mo naman alam kung ilang hundreds lang yung mabubuhay from 10,000, diba? So ilagay nyo lang kung halimbawa tansya nyo doon na say 500, 600, ilagay nyo lang doon. So hindi naman sila mahigpit, at ano naman pupuntahan kayo once na mag-apply na kayo, may bisitahin kayo ng DNR, makikita nila naman nila talaga doon bakit nilagay nyo yung ganung bilang. Hindi rin naman nila mabibilang yan kasi nga tuldok yung di ba, Nepenthes seeds, no, kapag nag-germinate na. So ito naman yung wildlife culture permit natin, photocopy. So ito itsura ng wildlife culture permit. Nandito yung original, kaya lang mga luma natin na mga permit na galing, yung transport permit na galing kila Sir Volker at kung kanino pa. Hindi ko na ipapakita kasi ayokong ipakita. So ano ba ito? Ito kay Sir Volker ba ito? Parang kay Sir Volker galing ito eh, kasi siya lang naman yung nagbibenta. Ayan, picture plant. Basta yan, iba lang nakapangalan. Ayan. Pero kay Sir Volker to malamang. Rubra, Indica, Spatulata, Burmani. So ayan, so napakahalaga na may mga permit kayo. So doon pala halimbawa na-indicate nyo. Kaya sabi ko sa inyo, huwag na kayo gamit ng kung ano ng chemical. Kasi kapag pinresent nyo yan, kailangan yung i-present rin kung ano yung mga nandoon ng mga chemicals. Halimbawa, Maxi yung ginamit nyo. Ayan. Kaya may copy ako nito. Kapag ka nag-present ako, alam ko kung ano yung mga kumbaga, kung ano yung mga ingredients pa yung tawag nun, materials na nandoon sa ginagamit kong chemical. Kasi nga ide-depend mo yan eh kapag ka nag-present ka na. So ayan, pa ba yun nandito. So para lang may idea rin kayo. Ito yung original namin na ito rin yung dahilan kung bakit ko binigyan yan, kasi para meron ako sa thumbnail. So ito yung aming wildlife culture permit. So wala kaming farm permit, pero ito good as farm permit na rin ito, no, kasi wala namang talaga kaming farm, no, pero meron kaming maliit na area for propagation. Kaya ito, meron kaming wildlife culture permit. So ito, ayun, ito yung aming nilagay na inventory. Kung nakita nyo kanina, medyo may iba yung font nung pinakita ko sa inyong sample. Yung sample na yun parang galing sa DNR. Tapos etong pinakikita ko sa inyo ngayon, ito na yung sarili kong gawa. Kumbaga kinopya ko lang yun dun sa form. Kesa isulat ko ng mano-mano, kumbaga tinype ko na lang uli sa computer.
No, bakit ko ginawa yun? Kasi pangit yung penmanship ko eh, no, para mas naiintindihan. Saka para susunod na magpapasa ako, madali na lang, pipirmahan mo na lang yan. No, tapos ito, may mayor's permit kami no, nag-apply kami. Pero kung ako'y magbibigay ngayon ng tip, no, kung unahin nyo tong mayor's permit, no, muna kayo ng barangay permit. Kasi magumpisa kayo sa sa umpisa. Ayan, meron rin kaming barangay permit. Kinumpleto na namin yan eh, kasi sabi ko malayo yung dito sa amin, yung regional. So, kaysa pabalik-balik, kinumpleto ko na. Ito pala oh. Ayan, ito maganda, nakita natin. Ito na yung application form for accreditation for propagation. Ayan. So yan, di ba? Napakadali lang nang ilalagay, pangalan ko lang, tapos yung establishment. Sa akin kasi ang parehistro ko sa DTI ay Hungry Pats Carnivorous Plant Nursery. So ayan. Ayan. So kailangan ko palang iparehistro din sa DTI yung Pet Plants Philippines, no? Baka makuha ng iba yung pangalan. Ayan. Tapos ito pala, ito, inventory. Ayan. Ito pala, meron na akong pinasa na sinulat ko. Kasi minsan may pupunta sa inyo dito, biglaan, hindi magsasabi kung kailan kayo bibisita sa DNR. Kaya ang suggestion ko sa inyo, once na nakapag-apply kayo, lahat ng mga ipapakita nyo malaman, kailangan may backup na documents. Kung wala, no, hanggat maaari, ay wag nyo na lang. Kung isasama nyo, pero kung ako sa inyo, wag nyo nang ilagay doon sa growing area nyo. Yung mga halaman na wala kayong permit, no? Ano ba yung mga halaman na yun? Yung galing sa Silang Tagaytay na pagka nagpumasyal kayo ng family nyo, nakita kayo ng magandang orchids doon, bumili kayo. So, wag nyo nang isama sa growing area nyo yun. Kasi matatanong lang. No, katulad ng mga orchids na meron kami dyan na galing pa sa lola namin. Iba galing sa Bicol, yung iba bigay lang rin ng at swap rin lang. No, natatanong talaga. No, sabi ko, matagal na po yan, sa lola ko pa po yan. No, so wala pang mga permit na mga time na yan required. So sabi ko, pero kung po pwedeng i-register, sabi ko, i-register namin. At pwede naman pala, basta alam mo kung saan yung source nito. So pati nga yung strawberry, no, at yung grapes, alam ko na parehistro ko yan. So ayan yung application form. Ano ba to? At meron na ito, CC online application. So parang sa to, sa DTI yata to. So hindi ko na ipapakita ito. So ayun lang yung mga documents na sensya na kaya sa gulo ako. So ayan, ito yung mga documents na kailanganin nyo kapag nag-apply kayo. Yung pala, yung farm management plan, pakita ko rin sa inyo, sandali. Ito naman yung aming nursery management plan, or kung sa iba, pwedeng sabing farm management plan. Sa amin ay nursery kasi culture permit nga Pero ito po, parang gagawin nyo lang siya ng presentation. Kapag wala kasi rin ako idea nung time na to, kaya ganito na lang yung template na ginamit ko. Kumbaga simpleng presentation na maiintindihan ng simpleng staff na makakausap ko, at yung may mga sila, pwede silang magtanong. So nai-present ko naman to dun sa time na yon, at kahit na napaka pangnoob talaga tong presentation na to dahil wala nga akong idea, nagamit ko naman. So yung location ilalagay nyo doon, kung saan yung location ng farm ninyo, okay, so just lagyan nyo nung marka, parang pin location kasama yung Google Map. Tapos yung address, kasama yan. Tapos, ayan, yung mga current list of plant na pinopropagate nyo doon sa inyong nursery. Hindi masyadong maayos yung pagkaka-display na ito dahil nasa Google Drive ko binuksan. So, ayan, inisa-isa ko dito yung origin ng aming mga mother plants sa Dionaea muscipula or Venus flytrap. Ayan, i-indicate nyo lang kasi yung sa amin galing sa Feature Plant Farm, sa Harvest Pasig, nabili rin kami dyan. RTU, ayan. Ito yung dati ha. Ngayon, saan ba ako nabili? Halos wala pa akong nabibilan ngayon. Ngayong 2024 tsaka 25. So, pero yung iba, so, through trade swap, ganyan. 2024 pala, may mga galing rin kay Sir
Acacia, Salcedo, basta marami 2024. So, ayan, propagation method, pwede nyong i-indicate yan. Pwede nyong wag nang pure picture. Ako kasi mahilig ako sa lagay ng mga picture para pagka pinresent ko, may idea agad ako kung paano ito na-acquire at ginagawa. No? So, tissue culture, natural vegetative plant division. Ayan, naaalala ko tuloy yung mga dating mga halaman ko na sumakabilang buhay. Ayan, so currently, ayan, Sanjus naman, ayan, so napakaganda dati, no? Sana maibalik natin to. Tapos yung propagation method, lagay nyo rin dyan. So, ayan, para lang magkaroon kayo ng idea. Dati marami rin kami na ito sa Rasinia. Kita nyo yan, no? Diba? Iba dito, Google feature yata eh. Kasi ito yung mga actual pic nung sa amin. So, ayan. So, kung wala kayong mga picture na mga, pwede naman kayong kumuha. No, tapos just to give yung kumbaga idea yung mga kasi hindi nila alam no na kung paano ito pinopropagate, bakit ba mahalaga na i-discuss ito. So mahalaga to kasi nga malalaman nila na hindi naman invasive tong species ng mga plants na inaalagaan natin, na hindi ibig sabihin na magbulaklak, matangay yung seeds, no, pag nag-seeds na tapos mapunta sa lupa, tapos dumami ng dumami, tapos maka-apekto sa biodiversity ng lugar. So hindi maaari mangyari yun. Dahil ito yung mga carnivorous plant na pagka dumapo sila or mapalagay sila dun sa lugar na high concentration ng minerals, mamamatay sila. So ayan. So ayan, tapos yan, mother plant ng mga Nepenthes ko naman dati sa bukid ng karamihan. And kay Sir Roselo Ocampo, Carniflora. Ayan, so ayan kung paano ipropropagate. Nandyan rin ito pati helium po, meron pala ako dati yan na nai-register. So ayan, hindi ko na masyado yan, pati Cephalotus. Ayan, nai-register natin lahat yan dati. So hindi ko na isa-isahin, pero ayan nakakamiss tong mga halaman ko dati. Nagpo-propagate pala ako sa may pure sphagnum na live dati. Ngayon hindi. Mas madali pala kasi ngayon sa hindi live. So ito naman, meron din ako mga aquatic plant dati at ni-register ko na rin. Ngayon wala na. So pati sphagnum pala nag-register ako. Ayan, kung pin-register ko rin yung sphagnum moss, no? Ayan. Ang ganda ng sphagnum moss natin dati, oh. Ayan, nabubungan lang yan dati, wala pa yung yung stilmatic natin sa taas. Labahan yan talaga dati. At nakapag-propagate tayo. So, saan galing yan dati? Nakalagay yung mga pangalan. Ayan. So, description of nursery propagation, ayan naman. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo na facility layout. Hindi kailangan na professional yung gumawa. Pwede niyang kayo na lang gumawa. Pero kung may mga kaibigan kayo na draftsman, architect, or engineer, pwedeng gumawa niyan. Pwedeng makiusap kayo. Or pagpagawa talaga kayo. Pero sa amin, ito lang ginawa ko. In-accept naman nila. So, mahalaga lang na masasabi nyo yung kung saan yung mga lugar na pwedeng paglagyan. So ako naman, noon daw nagtitissue culture dati, pero naglagay na rin ako kasi sabi ko, kung sakasakali kumbaga, alam nila na pwede ako makapag-tissue culture, pero hindi ko yata ito tinuloy, kasi nga natural propagation yung ginawa natin. Tapos yung picture lang ng lugar na yon, ayan, napakasimple lang ng lugar namin. Malinis pa dati, walang halaman masyado. Ngayon gubat na. So ayan, all naturally grown, water, 100% rainwater, lightning, natural light, medium, ayan yung mga Tapos ayan, stopping. Hindi ko na ipapakita yung mukha namin dyan. So ayan lang naman, at kung saan nyo dinidistribute yung yung mga plants ninyo at paano nangyayari yun. So ayan lang, yung farm management plan na kumbaga para lang magka-idea kayo. Hindi ko to sinishare dati kasi nga hindi naman to talaga yung
proper layout, no, na para template, no, para gamitin. Pero ito nga nagawa-gawa ko lang na kumbaga na nagamit no, para magkaroon tayo ng permit. So sa tingin ko mas magaling kayo dito sa mga ganitong technical na mga lalo na puro mga mas babata sa akin yung mga bago ngayon. So kung gusto nyo makuha yung mga ganito or matulungan ko kayo sa paggawa, sabi lang kayo, no? So tsaka marami na ngayon, di ba, ChatGPT. Noong time ko wala pa yatang ChatGPT or hindi pa sila sikat. Pero ngayon madali na maggawa dahil doon, tas template. Anyway, so ito yung mga dokumento na mga ginagamit natin at marami pang iba. So ayun, sana nakinabang kayo, no, kahit papaano nagkaroon ng idea, hindi naman pala ganun kahirap, di ba? So yun lang, God bless, bye.